Morning, Yesland family. Happy 7th year anniversary sa ating lahat. For me, building and maintaining strong relationship with clients is crucial. Kaya dapat we have an excellent and open communication with them. Hindi lang po natatapos sa reservation, and we must actively listen to their needs, concerns, and feedback sa mga kinuha nilang property. We must build trust and credibility. We must establish trust by being reliable, honest, and transparent. Sabi nga, pag na-inlove tayo sa isang project, mas madali natin itong mabebenta dahil tayo mismo sa sarili natin ay kumbensido. So kasi kapag naniniwala ako na kapag naniniwala ka sa kakayahan mo, yung client mo maniniwala din sa'yo. Bigyan naman natin ng chance yung sarili natin na mag-grow. Kapag naniwala ka, kailangan mo ng commitment dito sa real estate kasi na industry. Hindi pwedeng hindi ka fully committed. Meaning mind, body, and soul, kailangan ibubuhos mo dito. It requires major sacrifice. Sa akin siguro, ang pinaka-major sacrifice ko is yung time. So naniniwala kasi ako na binigyan tayo ni God ng iba't ibang skill set. Sayang kasi kung hindi natin i-maximize yung skill set natin. So saludo ko sa lahat ng mga part-timer dito. Kailangan mo enjoyin yung ginagawa mo. Mahirap siya pero kailangan mong you find that motivation. Weekly kasi minomotivate tayo ni Yesland. Minsan nga may mga travel incentive pa, di ba? Pero feeling ko bawat isa sa atin, yun yung greatest responsibility natin sa sarili natin eh. Dapat alam nating kilitiin yung sarili natin. Yun. Kasi hindi ka magiging successful dito kung hindi ka fully motivated. So kailangan, hindi lang tayo kuha ng kliyente. Dapat alam din natin kung paano natin sila i-maintain. Tayo bilang isang salesperson, dapat alam din natin i-educate sila. Kumbaga, hindi natin pwedeng basihan kung ano lang yung sinasabi nila. Kumbaga, mag-i-intervene din tayo. Then we have to be transparent and honest. Kapag maganda yung service na ibinigay natin sa mga clients natin, malaki yung possibility na i-refer nila tayo sa ibang mga clients na naghahanap din ng mga properties. Make time to your client. So kung gantong araw available si client, mag-adjust po tayo. Kasi mas magbibigay sila na trust sa atin kung tayo mag-a-adjust sa time nila. I-offer lang natin yung help natin, then find tayo ng solutions. Ano ba yung magagawa natin para matulong ang client sa mga IDs nila? Pwede ba natin silang samahan? Like kay Pag-ibig, kung hindi pa kompleto yung hulog nila, paano ba natin sila i-help doon? Then maging consistent lang po tayo palagi. Kasi kung consistent tayo magpo-post sa marketplace, sa Facebook page natin, or sa wall natin, consistent din pong may mag-i-inquire at mag-i-inquire sa atin. Consistent din po na possible na magkaroon din tayo ng benta. And always remember po yung mission natin na sasamahan po natin si clients from tripping to turnover po. Kaya ka magiging loyal or kaya ka magkakaroon ng trust sa isang company or sa isang tao kasi based dun sa na-experience mo. So since na-experience ko siya, madali ko na siyang maita-transfer sa ibang tao, to my team and to my clients. It should be fast and genuine. Dapat ramdam ng client na totoo yung service na ginagawa mo. Communicate consistently. Huwag nating iiwanan yung client. Di ba si Yesland, ganun din. Yung leader mo, PM ng PM, di ba? Kahit ayaw mo na minsan. So they communicate to you consistently talaga. Yung kahit wala kang benta, kinakausap ka pa rin nila para hindi ka pa rin bumitaw dun sa pangarap mo. Make them feel appreciated and valued. Dito sa Yesland, naramdaman ko din yon na walang favoritism, so lahat welcome and lahat tayo tinitreat ni Yesland ng maayos. Hindi mo bibitawan kasi ang benta mo lang sa kanya, 500,000. Mas i-entertain mo yung 6 million, yung mga ganon. So dapat pantay-pantay lang tayo.